According to your performance indicators, bagsak ang DTI since 2023 pagdating sa employment generated from the industry sector. As of 2025, nabawasan ng 177,000 jobs sa manufaktura at sa industriya, 225,000 jobs ang nawala. Batay mismo dito sa datos, hindi lumilikha ang ating gobyerno, partikular ang DTI, ng mga trabaho na dekalidad at merong mataas na sahod. Meron naman ho kasing rebalancing ng mga trabaho. So maaaring kung halimbawa yung buong manufacturing sector as a share of the total employment, maaaring kung hindi siya tumataas, pero naglilika din naman ho ito ng mga ibang klaseng categories naman ho ng mga trabaho. But doon naman ho sa services sector, marami din ho mga klase ng mga sectors na nandyan, from retail trade, all the way to BPOs, all the way to IC design. Kaya ko po pinapatungkulan to dahil karamihan ng trabaho nasa retail trade. So these are not high-paying quality jobs. Cashier, sales clerk, merchandiser. Kaya hindi natin po pwedeng maipagmalaki, trabaho, trabaho, trabaho. Dapat tinatanong natin anong klaseng trabaho ang nililikha natin. Pero since 2023, DTI, negative ang inyong performance indicators. Kaya ito rin yung isa sa rason kung bakit siguro nabawasan ng 20% yung budget na ilalagay for industry development. Kagaya na nabanggit natin, talagang kailangan din ho natin ng kalakop na resources para ma-push ho natin ang industrial development. Ayun, thank you po. Kasi iba naman po sinasabi ng DepDev. Alam niyo po ano sabi ng DepDev? We do not need to do industrial policy like what our neighbors did. So paano niyo po ngayon gagawin yung industrial development? Number one ho yung ating pinupush ho na AI-driven industrialization policy. Pero tama ho kayo kasi very critical din ho talaga dito yung manpower development, and there has to be a concerted government effort towards industry policy. Even dito po sa present nyo na industry development program, it seems like wala talaga tayong plano. And it seems like coming from our economic managers, wala ring focus sa pagbuo ng sarili nating mga industriya. Gusto ko pong ipunto to, no other than the President, Bongbong Marcos Jr. himself said, sa natitirang 2 taon ng kanyang termino, we have to make use of the 2 years to make jobs, better jobs, high-paying jobs. Mananatili pong pangako lang yun kung mismong mga kagawaran natin hindi tumutugon sa sinabi mismo ng Pangulo. For the 2027 budget of DTI, malinaw po na nakasulat dito, pababa ang budget sa industry development program natin. Ang kahulugan po niyan, hindi makakaasa ang mga manggagawa ng mas magagandang trabaho. Kung nais nyo po na ilaban at dagdagan ang budget dito sa industry development program, makakaasa po kayo na ako pa ang numero 1 na makikipagdebate para taasan yung budget. But Madam Chair, hearing from the DTI, para po nakukulangan tayo doon sa enthusiasm na talagang magkaroon ng industry development program. Tara na, kamanggagawa.